10 katanungan ng mga OFW tungkol sa bagong OWA app. Napakarami kasi nagtatanong nito guys, pero hindi ko kayo agad ma-reply isa-isa dahil madalas ay busy din ako sa aking trabaho. Kaya sasagutin ko sa pamamagitan ng video na ito. May paalala pala guys ang OWA na wag daw kayo makikipagtransaksyon sa mga nag-aalok ng OWA renewal online. For example, sa TikTok at sa Facebook. At dapat guys, magre-renew lang kayo sa mismong opisina ng OWA o kaya sa pamamagitan ng OWA app. Kung hindi naman kayo marunong mag-renew online or wala kayong pagkakataon na makapunta sa pinakamalapit na OWA office o kaya naman sa mga polo office sa ibang bansa, ay pwede nyo naman ito ipa-renew sa inyong kamag-anak sa Pilipinas. Meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito kung paano nyo mapaparenew ang inyong OWA membership sa kamag-anak nyo na nasa Pilipinas. So, eto na ang number 1 sa 10 mga katanungan ng mga OFW tungkol sa bagong OWA app. Paano daw kung latest naman na nagbabayad ng OWA membership or kakabayad lang ng kanilang OWA membership pero ang lumalabas sa OWA app ay inactive? Ano ba ang dapat gawin? Ang gawin nyo guys ay pumunta kayo sa inyong OWA app sa emergency assistance. At dyan naman sa request assistance ay isasalay sa inyo dyan na nakapagbayad na kayo ng inyong OWA membership pero inactive pa rin ang lumalabas. At i-upload nyo ang proof of payment nyo kagaya ng OWA receipt. So picturean nyo guys ang OWA receipt nyo at i-upload nyo dyan. Dahil sinubukan kong mag-message dyan guys at nag-reply naman sila agad sa email address na nakaregistered sa aking bagong OWA app. Number 2. Paano naman na active nga ang membership pero mali yung gender na nakalagay? Imbis na female ay male ang nakalagay at sa mga lalaki naman imbis na male ay female ang nakalagay. So ang gagawin nyo guys is yung nabanggit sa number 1. Mag-message kayo sa kanila through request assistance at isalaysay nyo ang inyong concern or problema. At i-screenshot nyo at i-upload nyo din dyan at nagre-reply naman sila agad. Number 3. Paano mag-renew ng OWA membership sa bagong OWA app? Ito nga guys yung ini-explore ko nung isang araw pero wala akong makitang renew membership here. Hindi kagaya sa old OWA app na kahit hindi pa expired ang OWA membership mo ay may nakalagay na renew membership here. Pero dito sa bagong OWA app guys, base sa mga naka-experience at nakapag-renew na gamit ang bagong OWA app, ay dapat daw totally expired muna ang iyong OWA membership bago lalabas yung renew membership here. At lalabas din dyan na upload your OEC or latest contract at valid passport. At after daw nila ma-approve yung in-upload mong OEC or latest valid contract at passport, ay saka sila magbibigay ng choices para sa mode of payment para ma-renew na ang OWA membership mo. Number 4. Paano daw magpalit or maglagay ng profile picture sa bagong OWA app? So after nyo makapag-login sa inyong OWA app, ay i-click nyo lang yung settings. Then click change profile picture. Then choose photo. At i-click mo na yung upload selected photo. At ayan na guys, lalabas na your profile picture ay successfully updated. At yan na guys, makikita mo na ang bago mong profile picture. So mula dito kanina sa luma kong profile picture, ay ngayon ay na-upload ko na yung panibago. So ganun lang guys, magpalit ng profile picture sa bagong OWA app. Number 5. Paano daw kung nakalimutan yung username at password sa lumang OWA app? Paano daw makapag-register sa bagong OWA app na inilabas ng OWA? Napakadali lang naman guys, i-click nyo lang yung verify your account here. At i-fill out nyo lang yan. And after nyo maklik yung verify, ay magsisend sila sa inyo ng inyong username at password at pwede na kayo makapag-login sa inyong OWA app. Meron akong video tutorial na ginawa tungkol dito na ilalagay ko sa description ng video na ito para mapanood nyo. Number 6. Bakit daw walang record sa payment history ng kanyang OWA payment? Dalawang bagay lang guys ang sagot dyan. Una, baka dahil sa system error. Pangalawa, baka dahil hindi talaga ito binabayaran ng agency nyo. Dahil ang OWA membership nating mga OFW guys ay sariling responsibilidad natin yan. Tayo mismo ang mababayad ng ating OWA membership. Pero ang ibang OFW sa ibang bansa ay binabayaran ng kanilang employer. Pero hanggat hindi nyo nakukuha or hindi sa inyo binibigay ang OWA receipt na patunay na binayaran talaga ang OWA membership nyo ng inyong employer, ay huwag kayong magpapakasiguro. Kaya lagi nyo i-check ang inyong OWA membership
sa inyong OWA app kung active ba ito or inactive. So sa mga hindi naman marunong mag-renew ng OWA app online or walang pagkakataon na ma-renew ang OWA membership nila sa ibang bansa, ay pwede naman kayo magpa-renew ng OWA membership nyo sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. Number 7. Paano daw kung mali yung status ang nakalagay? Dahil kahit hindi naman married yung OWA member, ay married ang nakalagay sa OWA membership status niya. What? At mali-mali din daw yung name ng beneficiary ang nakalagay sa beneficiary name. Ano daw ba ang pwedeng gawin? So sa situation na ganito guys, ay yung number 1 pa rin ang gagawin nyo basta may mga OWA membership concern kayo. At pangalawang pwede nyo gawin kapag uuwi kayo sa Pilipinas, ay dumaan kayo sa pinakamalapit na OWA office sa lugar nyo o kaya naman ay pwede kayo dumaan sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA at dapat lagi nyo ipapacheck ang OWA membership nyo kung may mali ba or kung active member kayo. Number 8. Paano daw kung hindi na mabuksan yung dating email address na ginamit nila sa pag-register sa lumang OWA app? Ano daw ba ang pwedeng gawin para makapag-register sa bagong app ng OWA? Ang gagawin nyo guys ay pwede naman kayo gumamit ng any active email address. Basta nabubuksan nyo ito at nakaka-receive ng email at dyan nila isi-send ang username mo at password. But take note guys na yung email na ginamit mo ngayon ay yan na yung magiging registered email mo sa bagong OWA app. At dyan din sila magsisend ng reply just in case man may inquiries kayo or katanungan na ginamit nyo ang bagong OWA app, lalo na yung request assistance. Number 9. Sa mga walang natanggap na username at password nung nag-verify sila ng account nila sa bagong OWA app, ay kailangan nyo mag-email sa mobile app at owa.gov.ph para i-manual verification nila ang OWA account mo. Number 10 at yung last. Napakarami pang mga katanungan ang mga kapwa natin OFW, pero 10 lang guys ang sinagot natin, lalo na yung mga basic at paulit-ulit na tinatanong. Dahil karamihan sa mga tanong nyo ay malalaman nyo na lang kapag in-explore nyo na ang OWA app. So eto na yung number 10. Paano daw ba ma-edit yung employer name dahil nag-change na siya ng employer? At paano daw kung may gustong i-remove na beneficiary? Unahin muna natin yung mga nag-change employer. Kapag nag-change employer kayo guys, ay sa mismong OWA office na kayo kukuha ng inyong OWA membership. For example, upon contract verification ay pwede na kayo kumuha ng updated OWA membership nyo sa POL office para ma-update ang employment information nyo sa OWA system. Sa pag-remove or pag-edit naman ng beneficiary, ay ganoon din guys, sa mismong OWA office nyo din ito mapapa-update. Dahil may add beneficiary lang sa OWA app pero walang edit beneficiary. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.